How to lose fat sa pinakamabilis na paraan. So before natin pag-usapan yung exercise, yung diet, so kailangan alamin muna natin kung ano talaga yung fat. Kasi marami sa atin na gusto mag-lose ng fat pero hindi naman talaga naiintindihan kung ano ba talaga yung fats. Simple lang. So fat is a news energy. So lahat ng kinakain natin, protein, carbs, lahat yan, energy yan na ginagamit ng katawan natin para gumalaw, di ba? Mag-isip, mag-exercise, mabuhay. Pero pag mas marami yung kinakain mo kaysa sa ginagamit ng katawan mo, ang ginagawa ng katawan mo, nire-reserve mo yun. At doon nagpo-form yung fat. So ganun lang siya kasimple. So ngayon, malinaw na sa atin kung ano ba talaga yung fat. Ngayon, pag-usapan natin kung paano siya babawasan. Ito yung gusto kong tandaan nyo. Sa fat loss, 70% dyan is sa diet mo. And then 30% lang yung sa exercise. So ang main core talaga sa fat loss is yung diet. Tapos, yung exercise o yung workout is multiplier lang siya. Tandaan mo yan. So, ang first step natin, kailangan mo mag-calorie deficit. So, ano ba yung calorie deficit na yan? So, yung calorie, yan yung pinag-uusapan natin kanina na energy. So, ang kailangan natin gawin is kumain tayo ng mas konti kaysa sa kailangan ng katawan natin. So, for example, so kung kailangan ng katawan mo ng 2,000 calories para mag-maintain ng timbang, so ang dapat mong gawin, kumain ka lang ng around 1,700 calories per day. So, ang gagawin ng katawan mo, so yung 300 na remaining ngayon, dun siya kukuha sa stored fat. Kung gagawin mo yun araw-araw, di ba? Ng consistent, so over time, maglulose ka talaga ng fat. Mga around 6 months, makikita mo na talaga yung results mo. Yes, ganun siya katagal. Kasi hindi maganda na bibiglain mo. For example niya, 2,000 calories yung maintenance mo, and then bigla mo binaba ng 1,000 calories. Hindi kasi healthy yun pag ganun. So, kailangan talaga unti-unti lang. I suggest talaga na around 300 calories lang muna. Kasi yun, madali siya i-maintain, hindi mabibigla yung katawan mo. So, wag mong bibiglain agad na bigla kang magbabawas ng diet ng sobra-sobra. Hindi yun healthy. So siguro ngayon iniisip mo na, ang diwara naman, so kailangan ko pala magbilang ng calories, 'di ba? So gets ko kasi kahit ako hindi naman lahat tayo, 'di ba, may time, 'di ba? May oras para magbilang pa ng calories. Pero kasi yun talaga yung pinaka-efficient na way. Ngayon, kung ayaw mo talaga magbilang ng calories, ganyan, hindi mo kayang i-maintain, so bibigyan na lang kita ng konting tips. So tip number one is magbawas, pero hindi total na aalisin na. For example, sa rice, ganyan. So hindi mo naman kailangan mag-no rice talaga. So, bawasan mo lang yung kanin. Kung halimbawa is, di ba, kung pag every kain mo is whole rice ka, ngayon, half mo lang muna siya. And another example is, kung mahilig ka magmerienda, then kailangan mo eliminate yung merienda. So, for example, ang kain mo dati is breakfast, snack, lunch, snack ulit, tas dinner. So, ang kailangan mong gawin doon, mag-breakfast ka na lang, lunch, and then dinner. So, tip number two is priority mo yung protein sa pagkain mo. So, ano ba yung mga pagkain na rich in protein? Chicken breast, itlog, isda, yung mga ganun. So, bakit? Kasi yung protein, kahit konti lang yung kainin mo, mabilis siyang makabusog eh. Unlike sa chocolate, di ba? Sa chocolate, kung halimbawa, naubos mo na yung isang bar, ganun. Ang taas na ng calories nun. Tapos hindi ka pa nabubusog. Parang gusto mo pa kumain ulit, di ba? Sa protein, halimbawa chicken breast, pag kinain mo yun, mabilis kang mabusog. Kaya siya effective. At the same time, nakakatulong din siya mag-build ng muscle, which is i-explain ko later mamaya sa video. So, tip number three is avoid mo yung mga liquid calories. Ano ba yung mga example ng liquid calories? Yan yung soft drinks, beer, mga juice, milk tea, coffee, ganun. O siguro ngayon pinapanood mo to, nalulungkot ka na, no? Pero kung priority mo talaga mag-fat loss, then kailangan mo talaga iwasan yung mga bagay na yun. Kasi madali lang siyang inumin di ba? Pero ang taas kasi ng calories nun eh. So tip number four, consistency over perfection. So hindi naman kailangan everyday is clean food lang yung kinakain mo. So paminsan-minsan, pwede ka rin naman mag-cheat day. Halimbawa, paminsan-minsan uminom ka ng coffee, ganun. Pero kailangan mong bawiin yun. Kung nag-coffee ka ng merienda, ganun, ng around mga 3 p.m., dapat hindi ka na mag-dinner. So, ganun. Kailangan talaga may kapalit. And then, consistency nga. Everyday mo siyang gagawin. Everyday. Tsatsagain mo lang. Matagal yung result. Ganun talaga. Pero guys, I highly suggest, kung kaya mo talaga mag-track ng calories, gawin mo. So, try mong gumamit ng mga app, di ba? May mga app naman dyan yan, mga calorie tracker, di ba? Yun lang kasi yung pinaka-efficient na way para matrack mo talaga yung calories mo eh. Makapag-calorie deficit ka. So, ang step number 2 mo sa fat loss is exercise. So eto guys, gusto ko lang din i-share sa inyo. 'Di ba? Pag kasi sinabi mo exercise tapos fat loss, 'di ba? Ang una mong naisip is cardio, 'di ba? Mag-running. Para kasing common sense 'di ba?
Siyempre 'pag tumakbo ka 'di ba mabilis kang mapapagod, mabilis kang papawisan. Pero hindi pala yun yung pinaka the best approach. Yun din yung akala ko talaga nung una. Pero don't get me wrong, okey pa din yung cardio, Maraming benefits yung cardio, healthy siya. Pero pagdating lang sa fat loss, hindi lang siya yung pinaka-efficient. Explain ko sa inyo kung bakit, So ang first issue diyan, mabilis kasi maka-adapt yung katawan natin, eh. Sa umpisa, effective talaga yung cardio, 'di ba? Mabilis kang mapagod, hingalin, pawisan. Pero the more na ginagawa mo siya, mas dumadali, eh. 'Di ba? Mas nakaka-adapt na yung katawan mo. Kaya ang nangyayari, nagiging least effective yung cardio. So para makuha mo yung same effect na nakukuha mo nung una, kailangan mo siyang dagdagan. Mas madalas, mas mahaba, and then mas mahirap. Ang problem dun, mahirap kasi siyang i-sustain, eh. So kung runner ka, tapos sabi mo talaga mag-cardio, and then good for you. Kaso ang reality, karamihan sa atin hindi naman talaga ganun, di ba? So karamihan sa atin, gusto lang talaga nila mag-lose ng fat. So ang second issue dyan is tumataas yung cortisol natin. So ano ba yung cortisol? Yung cortisol is stress hormone siya. So bakit ganun? Kasi pag nag-run tayo, akala nung katawan natin may emergency. And then, kaya pag ganun, tumataas yung cortisol natin. Pag tumataas yung cortisol natin, mas nahihirapan tayo mag-burn ng fat. Pinipreserve kasi yun ng katawan natin para mabuhay tayo. And then, pag ganun, nagkikrave din tayo sa pagkain. Ng matatamis, ng ganyan, kung ano pagkain gusto natin kainin. Kaya nga nagkakaroon ng, ng stress eating, di ba? Kaya minsan, pag sobrang run natin, kahit pawis na pawis tayo, pagod na pagod tayo, mas least effective pa siya. So, ang third issue pa dyan is nagbe-burn lang tayo ng calories habang nagra-run tayo. So for example, 30 minutes kang tumatakbo, so 30 minutes ka lang din magbe-burn ng fats. Pero mamaya ituturo ko sa inyo yung trick na kahit natutulog ka, kahit nagpapahinga ka, nagbe-burn ka pa rin ng fats. So yung cardio, good for the heart siya, good for endurance, good for overall fitness. Pero pagdating sa fat loss, hindi siya practical. So ano ba talaga yung pinaka-effective na workout para mag-burn ng fat? Ang sagot dyan is resistance training or weightlifting. So kailangan mo talaga mag-build ng muscle. 'Di ba sabi ko kanina, tuturuan ko kayo ng trick para kahit natutulog ka o nagpapahinga ka is nagbe-burn ka pa rin ng fat. So yun. Kailangan mo mag-build ng muscles as much as possible. So bakit? Kasi yung muscles natin is active tissue kasi siya. So kailangan niya ng energy para ma-retain or ma-sustain or para mabuhay siya. So saan niya kukunin yun? Doon niya gagamitin yung fats mo. Kaya kahit natutulog ka, nagbe-burn ka pa rin ng fats kapag marami kang muscles sa katawan. So kung babae ka tapos pinapanood mo 'to, baka iniisip mo ngayon ano, "Ay ayoko mag-gym kasi baka magmasil-masil ako na parang lalaki," 'di ba? So guys, hindi mangyayari 'yun. Huwag kayong matakot. So nangyayari lang 'yun kaya may mga babaeng gano'n kasi sobrang tagal na talaga nila naggi-gym. Tsaka ang goal talaga nila is mag-bodybuild. Pero kung hindi mo naman 'yung gusto, huwag kang mag-alala 'pag nag-weights ka or nagbuhat ka ng mabibigat, hindi magbubukol-bukol 'yung katawan mo na parang lalaki. In fact, mas magaganda pa nga 'yung katawan mo, eh. Mas magiging firm siya. So hindi siya lalaki o magbubukol-bukol, mas gaganda lang yung shape ng katawan mo. So, paano mag-build ng muscle para sa fat loss? Sa una dyan, kailangan baguhin mo muna yung mindset mo. Ito yung gusto kong isipin mo, Every time na pupunta ka sa gym o mag-workout ka, ang kailangan nasa isip mo is lumakas ako. Kailangan ko magbuhat ng mabibigat. Kasi yung iba ganito yung ginagawa nila. Pag nagpunta sila ng gym, so nag-exercise sila. So pinepetics lang nila, ganun. So pinapawisan sila. Ngayon, akala nila, wow, ang ganda ng pawis ko, di ba? Mapayat na siguro ako. So guys, hindi ganun. Minsan sobrang init lang talaga sa gym kaya ka pinapawisan. Pero hindi ibig sabihin nun pumapayat ka na o nagbe-burn ka na ng fats. Minsan umaasin ka lang. So hindi ganun yun, lilinawin ko lang. Ang mindset is dapat lumakas ka. Pangalawa, 'pag naggi-gym ka, kailangan ang priority mo, ang focus mo is compound exercise. So ano ba yung compound exercise? Katulad ng sabi ko dati sa mga video ko, yan yung deadlift, squat, bench press. So bakit? Kasi yung mga ganung exercise, sila yung pinakamahihirap, pero sila din yung pinakamabilis mag-build ng muscle. At the same time, sila din yung pinakamalakas mag-burn ng calories. At least guys, 3 times a week ka mag-gym. Para sa akin, yun talaga yung pinaka-effective na way. So pangatlo, diyan na natin gagamitin yung cardio. Pero gusto ko lang linawin sa inyo, yung cardio na sinasabi ko is walking lang. Pero baka yung iba sa inyo, is matagal na siya nagra-run, so ituloy-tuloy nyo lang. Pero i-priority nyo yung weightlifting or pag-gym kaysa sa cardio. So for example, sa isang araw gusto mong pagsabayin yung workout na yun, unahin mo muna mag-gym before ka mag-run. Okay? So yung iba naman, kung ang, 'di ba sabi ko kanina is at least 3 times a week ka mag-gym, 'di ba? Kung ang schedule mo is Monday, Wednesday, Friday, so yung Tuesday, Thursday, Saturday mo, yun pwede ng cardio yun. So walking lang. So sa fat loss, gusto kong isipin mo,
Isang priority mo is mag-build ng muscle. And then, yung cardio, support lang siya. So guys, gusto ko lang ipaalala sa inyo 30% lang yung workout. Yung 70% dyan is nasa diet mo pa rin. Okay, so baliwala lahat ng workout mo or exercise mo pag hindi ka naka-calorie deficit. So sobrang dami kong kakilala guys, ilang years na sila nag-gym pero hindi sila pumapayat kasi nga hindi sila naka-calorie deficit eh. Okay? So ang main focus mo dapat is mag-diet ka, calorie deficit, and then multiplier lang yung pag-workout. Okay? Kung may napulot kang aral or lesson sa video na to, palike naman ako guys. And then baka makatulong din sa mga friends mo, di ba? So share mo na din. At kung interesado ka sa mga ganitong klaseng video about fitness, about fat loss, so every week mag-upload ako ng mga ganitong video. So guys, thank you sa panonood and see you next time.